Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa gitna po ng patuloy na pagbabago sa crypto market, isa na naman pong bullish outlook ang ibinigay ng isang investment strategist tungkol kay XRP. Ayon po kay Tunc Satiroglu, isang market veteran at mathematician, patuloy na magandang bilhin itong sa XRP habang nasa critical price levels ito. Pero babala po niya, may dapat din tayong bantayan na level na maaari pong magpabago ng takbo ng trend ni XRP. Kaya sa video na ito ay ipapaliwanag natin ang mga key price levels ng XRP, ang mga indicator na sumusuporta po sa analysis at syempre ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga bang sinasabi ng price levels ni XRP? Ayon po sa chart analysis ni Tunc Satiroglu, ang presyo ni XRP ay kasalukuyang gumagalaw po sa pagitan ng $1.30. Ito po ay isang major stop loss level at $1.60. Ito naman po ay isang primary resistance level. Ano po ang ibig sabihin nito? Yan, umpisan po natin sa $1.30 ang tinuturing po ni Satiroglu na major stop loss level. Ang presyo na ito ay tinuturing na floor o support level. Kapag bumagsak ang presyo ni XRP sa baba na ito, ay maaring sinyalis ito ng bearish reversal. Ibig sabihin ay mas mataas ang posibilidad na bumagsak pa o magpatuloy sa pagbagsak ang presyo ni XRP. Yan, dito naman po tayo sa $1.60 na price level kung saan ay tinuturing ni Satiroglu na isang primary resistance level. Ang resistance level na ito ay parang ceiling ng kasalukuyang price range. Kapag nalampasan po ito ni XRP, malaki ang tsansang maabot nito ang presyong $1.70. At kung tuloy-tuloy ang momentum, possible itong pumalo sa $1.96. Ayon naman kay Ginoong Peter Brandt, posibleng magkaroon po ng explosive surge kapag nalampasan ang $1.96 na presyo. Ngayon ay ano naman ang mga senyales ng posibleng pagtaas ni XRP? Unang-una ay ang bullish channel. Ayan, nakikita po sa chart ang parallel trend lines na nagpapakita po ng bullish channel. Ibig sabihin ay habang nire-respeto ng presyo ang mga boundaries na ito, may tsansang magpatuloy po ang uptrend ni XRP kung ma-reclaim niya ang upper portion or upper channel. Ayan, pangalawa ay ang volume data. Mayroon pong naitalang pagtaas ng volume tuwing tumataas ang presyo ni XRP. Sinyalis po ito ng malakas na buying interest. Ngunit kamakailan ay bumaba po ang volume. Dahilan kung bakit nagkaroon po ng price consolidation o pagtigil sa pag-akyat sa presyong $1.44. Ang pangatlo ay ang stochastic oscillator. Yan. Ang stochastic oscillator naman ay nagpapakita po ng overbought, oversold conditions. Kamakailan ngunit ngayon ay nagtitrend na po ito pataas. Ang crossover po sa oversold region ay kadalasang sinyalis ng potensyal na bullish continuation. At ang panghuli o pang-apat ay ang whale accumulation. Ayon po sa on-chain data mula sa Sentiment, tumaas po ang whale accumulation ni XRP. Ang mga wallet na may hawak po na 1 million hanggang 10 million na XRP ay nagdagdag ng 230 million tokens sa nakaraang linggo. Ngayon ay ano naman po ang mga risk o panganib na kailangan po nating bantayan? Unang-una ay ang enthusiasm ng mga retail investors. Habang aktibo po ang mga whales sa pag-iipon o pag-a-accumulate ng XRP, ang mas maliit naman na mga investors ay nagbebenta, dahilan para makapag-roadblock sa mabilisang pag-akyat ng presyo. Pangalawa ay ang Bitcoin influence. Ang patuloy na pagbaba ni Bitcoin na kung saan ay bumabagsak sa ilalim ng $95,000 ay maaari pong magdala ng bearish sentiment sa buong crypto market. At ang pangatlo ay ang market volatility. Ang crypto market ay natural na volatile. Kaya ang biglaang balita, regulasyon o paggalaw ng malaking institution ay maaari pong magpabago sa trend. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors? Ayan, para po sa mga short-term traders,
ay ang range-bound movement ni XRP sa pagitan po ng $1.30 at $1.60 ay nagbibigay po ito ng magandang oportunidad sa mga traders na nais kumita po sa short term. Sa tamang timing, maaari po nilang samantalahin ang price swings. Para naman po sa mga long-term investors, yan, para sa mga hodlers, ang pagpasok po na XRP sa presyong $1.30 at ang posibilidad na maabot nito ang $1.96 ay sinyales na maaring magandang i-hold ang token. Ngunit kailangan ng matibay na risk management sakaling bumagsak ito sa ilalim ng $1.30. Ang panghuli ay ang risk appetite. Ang paglalagay po ng stop loss sa critical level na $1.30 ay mahalaga upang maiwasan po ang malaking pagkatalo. Para sa mga Pinoy na may limitadong kapital, siguraduhin nakabase ang desisyon sa tamang analysis at hindi lamang po sa hype. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Si XRP ay nagpapakita po ng resilience kahit sa harap ng broader market pullback na isang magandang sinyales para sa mga investors. Gayunpaman, ang pagpasok po sa market ay dapat laging may kasamang malinaw na plano. Huwag pong mag-invest ng higit sa kaya mong mawala at maglaan ng oras upang intindihin ang technical indicators tulad po ng Fibonacci levels, stochastics at market sentiment. Bilang Pinoy investor, sulit na samantalahin ang opportunity. Pero tandaan na ang patience at strategy ang susi sa tagumpay sa crypto trading. Ano po sa palagay mo? Worth it bang mag-hodl ng XRP habang nasa $1.30 hanggang $1.60 na price level? I-share po ang inyong insight sa comment section sa ibaba at huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga crypto updates. At ayan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.